Josefa Llanes Escuda, isang dakilang leader sibiko, social worker, tagapagtaguyod ng karapatang bumuto ang mga babae at bayani ng digmaan. Iyan si Pepa o si Josefa Llanes Escuda. Noong Setyembre 20, 1878, siya isinilang doon sa Dingras, Ilocos Norte. Siya ang panganay na anak ni Gabriel Llanes na isang guro ng musika at ni Mercedes Madamba. Malambing at mapagmahal na ina si Josefa, nagturo sa kanyang mga anak ng tunay na Kristyanismo at paglilingkod. Ang tanging niyang kapatid na lalaki ay si Florencia at ang 5 niyang mga kapatid na babae ay sina Luisa, Elvera, Rosario, Porita at Eufrosina. Noong bata pa si Pepa, siya ay masayahin, likas na aktibo at mabilis matuto. Sa panahon ng kanyang pag-aaral, hindi niya pinapalampas ang maghapon na hindi niya binabasa ang kanyang mga libro at pinag-aaralan ang kanyang mga aralin. Noong nasa elementarya siya, hinagupit ng napakalakas na bagyo ang kanyang bayang Sinilangan. Kahit binigyan ng babala na ang taong bayan sa nalalapit na kalamidad, nagpilit pa rin si Escuda na makapasok sa paraan ng araw na iyon. Pinigilan siya ng kadina, subalit mapilit niyang sinabi, "Hindi ko po papayagang pigilan ako ng bagyo na pumasok sa paaralan." Natapos niya ang kanyang pag-aaral sa elementarya bilang valedictorian. Mula sa Dingras, nagpunta siya sa Lawag at dito ay nakamit niya ang sertipiko sa pag-aaral ng pansekondarya. Matapos ang kanyang pag-aaral sa mataas na paaralan sa edad na 16, pinakausapan niya ang kanyang mga magulang na pag-aaralin siya sa Maynila sa Philippine Normal School. Dito siya nakilala dahil sa kanyang kasiglahan, katatagan at determinasyon. Pagkaraan ng 2 taon, nagtapos siya ng may karangalan. Tumigil siya sa pagtuturo at sumali sa American Red Cross bilang social worker. Hindi nagtagal, pinagkalooban siya ng American Red Cross ng scholarship sa Estados Unidos. Nag-aaral siya sa New York School of Social Work para sa intensibong pagsasanay sa kagalingang panlipunan. Bunga ng kasiyasihan niyang gawain, pinagkalooban siya ng paaralan ng sertipikong social worker noong 1925. Sa Estados Unidos, nakamit ni Escuda ang papuri sa kanya at sa bansa dahil sa kanyang kasipagan, katalinuhan at huwarang pagkilos. Ipinamalas niyang muli ang kanyang pamumuno nang lumahok siya sa isang grupo ng mga dayuhang mag-aaral na buong pusong nagtaguyod sa isang international house project sa New York. Sa panahong wala siyang ginagawa sa international house, tumanggap siya ng mga imbitasyon para magtalumpati. Mahusay siyang magsalita. Sa pagtatalumpati niya sa maraming estado, nakagawian niyang gamitin ang kasautang Filipina upang mapukaw ang interes sa Pilipinas ng mga nakikinig. Kinatawan ni Escuda ang Pilipinas sa Women's International League for Peace noong taong 1925. Dito niya nakilala si Antonio, isang gwapo at magaling na reporter ng Philippine Press Bureau, na kanyang naging asawa. Ang kanilang pagmamahalan ay nabiyayaan ng 2 anak, sina Maria Teresa at Antonio Jr. Noong taon ding ito, pinagkalooban siya ng Columbia University ng degreeng master sa larangan ng gawaing panlipunan. Nang bumalik siya sa Pilipinas noong taong 1926, muli siyang nagturo bilang taga-panayam. Si Escuda ay aktibong kasapi ng kilusan para sa karapatang bumuto ng mga babae. Siya ang pinakahanda sa mabigat na gawain ng pagbibigay sa mga organisadong kababaihan sa Pilipinas. Kaya inihalal siyang kalihim ng General Council of Women
na itinatag upang pag-ugnayin ang mga gawain ng mga kababayang nagtataguyod sa kanilang karapatang bumuto. Bilang tagapagtaguyod nito, naniwala siya na ang modernong babae ay hindi lamang asawang umaasa. Siya ngayon ay tumutulong sa kanyang asawa. Ang kahilingan ng mga kababayan na lumaya ay ibinunsod ng kanilang hangarin na matulungan ang kanilang mga asawa sa mga gawaing pampamahalaan na nangangailangan ng kahinahunan at karunungan ng mga kababaihan. Ang lahat ng mga pagkilos at pagsisikap ng mga nagkakaisang kababaihan at ang tulong ng mga napakaraming kalalakihan sa pangunguna ng mga opisyal ng Boy Scouts of the Philippines at sa pahintulot ni Dr. Jose Padilla na komisyoner noon ng kalusugan at kagalingang panlipunan, ipinadala si Escoda sa Estados Unidos para sa pagsasanay ng Girl Scout. Nang magbalik siya sa Pilipinas noong 1937, initatag niya ang Girl Scouts of the Philippines. Sa kabila ng mga balakid, nagantimpalaan ang kanyang mga pagsisikap noong ika-29 ng Mayo taong 1940 nang pinagtibay ng Pangulong Manuel L. Quezon ang Batas Commonwealth bilang 542 na lumikha sa GSP bilang isang pambansang samahan. Si Escoda rin ang patnubay sa likod ng National Federation of Women's Clubs. Nang binuo pa lamang ito, siya ang unang nahalala ng ingat yaman ng federasyon at kalaunan naging kalihim tagapagpaganap nito. Katungkulang hinawakan niya ng magkasunod na 9 na taon. Noong taong 1941, siya ang humalili kay Pilar Hidalgo Lim bilang pambansang pangulo ng federasyon. Katungkulang hinawakan niya hanggang siya ay mamatay. Sa larangan ng gawaing panlipunan, ang pagpapasakit, pananagutan, at hindi makapag-alinlangang pamumuno ni Escoda ay makikita sa marami niyang nagawa. Itinatag niya ang Boys Town para sa kapuspalad ng mga batang lalaki ng Maynila. Pinangunahan niya ang matagumpay ng kumpanya para sa pagbibigay ng tanghalian at kwartong pahingahan sa mga manggagawang babae at sa pagtatayo ng iba pang pasilidad para sa kanilang kaginhawaan. Pinagsikapan niyang maitatag ang mga libreng klase sa nursery sa Maynila na dito ay nakakahigop ng libreng sabaw at nakakainom ng isang basong gatas sa mga bata. Nagsikap siya sa pagpapabuti ng kalusugan at kalinisan sa mga kanayunan, sa modernisasyon ng kulungan at sistema ng pagpaparusa, sa pagsugpo ng mga bisyo at sa pagbibigay ng mga benepisyong edukasyon pangmatanda sa mga baryo. Ang likas niyang katapangan at malalim na pagmamahal sa tungkulin ay dumaan sa matinding pagsubok noong sumiklab ang ikalawang digmaan pataikik. Siya at ang kanyang asawa ay lumuhok sa Volunteer Social Aid Committee or VISA at nangalap ng mga tulong para sa mabilanggo ng digmaan. Nasaksihan niya ang nakakalunos na death march dahil isa siya sa namamahagi ng mga bitamina sa mga bilanggo. Ito ang lalong nagpasigli sa kanyang hangarin na ipagpatuloy ang pagbibigay sa mga bilanggo ng pagkain, gamot at damit. Naranasan niya ang matinding panganib sa paglilista ng mga pangalan ng mga bilanggo sa Camp O'Donnell at sa pagtulong ng mga Amerikanong nakabilanggo sa Universidad de Santo Tomas at Los Baños. Sa Maynila, binigyan niya ng tirahan ang mga kababaihan at mag-aaral na hindi na nakabalik sa kanilang mga lalawigan dahil sa pagsiklab ng digmaan. Noong Hunyo, taon 1944, hinuli ang kanyang asawa at ibinalanggo sa Fort Santiago. Pagkaraan ng 2 buwan, noong Agosto 27, siya naman ang hinuli at itinapon sa madilim na kulungan ng Sildal bilang 16 sa Fort Santiago. Gayunpaman, maaari sana siyang makalaya kung nanaisin niya dahil inalok siya ng kalayaan noong Disyembre 1944. Ganun siya katapat sa kanyang asawa, kaya ninais pa niyang mamatay kasama ang asawa sa bilangguan. Bagamat dumanas ng hindi makataong
pagpapahirap sa kamay ng mga kaaway. Nanatiling payapa at mahinahon si Skoda. Huli siyang nakita noong Enero 6, 1945. Maaari dinala siya at ikinulong sa isa sa mga gusali sa Far Eastern University na sinakop ng mga Hapon. Ipinapalagay na doon na siya pinatay. Bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa at katapatan sa paglilingkod sa sangkatauhan, kinilala siyang katangi-tanging alumna sa larangan ng serbisyong panlipunan at pinagkalooban siya ng diploma ng karangalan noong 1951 para sa mga natatangi niyang nagawa sa Philippine Normal College. Si Jose Valianis Skoda ay namatay na isang bayani. Isang kalye at gusali ang ipinangalan sa kanya at isang monumento ang inihandog sa kanyang alaala.